sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. 5.768 trillion pesos na pambansang budget para sa 2024 lusok na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinirmahan na ang Republic Act 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act. Hataw Balita. Mga lider ng political party sa Kamara pinagkasunduang i-reallocate ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang pangunahing responsable sa intelligence at surveillance dahil sa tumitinding security threat sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. sinagot ang panibagong babala ni China o ng China na wag nang palalain pa ng Pilipinas ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Pagpapaimprenta ng mga opisyal na balota na gagamitin para sa pilot automated barangay at sangguniang kabataan election sa ilang piling lugar sa bansa natapos na. Hataw Balita. At Magna Carta for Seafarers pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang 5.768 trillion pesos na pambansang budget para sa 2024. Inaprubahan ito sa Kamara sa botong 296 yes votes, 3 no votes at 0 abstentions. Bago inaprubahan ng House Bill 8980 kabilang sa napagkasunduan ng mga kongresista ay ang paglilipat sa Confidential at Intelligence Funds o CIF ng mga civilian agency papunta sa mga ahensya ng pamahalaan na nagbabantay sa seguridad ng bansa. Sa gitna rin ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, kabilang sa mga tanggapan ng gobyerno na ililipat ang CIF budget ay ang sa Office of the Vice President at Department of Education. Lumusot man sa Kamara, isa sa ilalim pa rin sa evaluation ng mga ginawang amendment o pagbabago sa panukalang batas. Susurin ito ng isang maliit na komite na binuo ng mababang kapulungan ng Kongreso. Hataw Balita. Mariing ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang puwang sa gobyerno ang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sinabi ito ng Pangulo ng pangunahan niyang panunumpa ng newly promoted na star rank officers ng Philippine National Police sa Malacanang kahapon, September 27. Ayon sa punong ehekutibo, dapat ituring na prioridad ng mga opisyal ang direkta at malasakit na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Dagdag niya, kailangan ding panatilihin ang zero tolerance policy laban sa korupsyon at pag-aabuso sa karapatang pangtao. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, walang puwang para sa hanay ng ating kapulisan ang korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang katiwalian ng mga ilegal na gawain. Hataw Balita. Isa ng ganap na batas ang trabaho para sa bayan o TPB nang pirmahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Layo nitong masolusyonan ang unemployment sa bansa. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act kahapon September 27. Inaatasan na naturang bagong batas ang lahat ng concerned agencies na pabilisin ang pagpapalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR para rito. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., isang makabuluhang pagkakataon at mahalagang hakbang patungo sa matibay at inklusibong pag-unlad ng ating bansa. Ang naturang batas ay magdadala rin ng tulong sa paglutas sa problema ng low quality jobs, skills mismatch at lalo na sa underemployment. Inatasan din ng Pangulo ang Council at lahat ng kinauukulang government agencies na paigtingin ang pag-aayos ng Implementing Rules and Regulations
o IRR ng batas para mabilis na magkaroon ng benepisyo ang mga manggagawa at iba't ibang stakeholders. Ayon pa sa Pangulo, ang pagbuo ng batas na ito ay maglalayong makagawa ng isang master plan para sa Employment at Recovery Program matapos ang 2 taon ng pandemya. Pangungunahan ang Council ng Director General of the National Economic and Development Authority o NEDA, kasama ang mga kalinang Department of Trade and Industry o DTI at Department of Labor and Employment o DOLE. Hinihikayat din ng palasyo ang iba pang government agencies at local government units na makipagtulungan sa Council upang siguruhing maging epektibo ang mga plano at polisiya ng programa. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, may tinatayang 2.27 milyong Pilipino o 4.4% ng populasyon ang walang trabaho sa bansa ngayong Hulyo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Pinagkasunduan ng mga lider ng political party sa House of Representatives na reallocate ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang pangunahing responsable sa intelligence at surveillance dahil sa tumitinding security threat sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga ito ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa isang pahayag, itinuturing na seryosong concern ng House political party leaders ang ginawang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barriers sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kinikilala rin ng mga ito ang tumitinding security threat sa West Philippine Sea at pangangailangang isecure ang mga top official. Kaya mas mainam na suportahan at pondohan ang mga naturang ahensya upang matugunan ang banta sa seguridad at protektahan ang territorial waters ng bansa. Kabilang sa mga lumagda para sa reallocation ng pondo ang mga lider ng National People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan at iba pa. Hataw Balita. Ibinahagi ng Senado ang kanilang kahandaang i-reallocate ang Confidential at Intelligence Funds o CIF ng ilang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, napagkasunduan ng Senado na ilipat ang CIF mula sa civilian agencies na hindi naman kailangan ng pondo patungo sa intelligence community katulad ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Isinasaalang-alang din ng kasamang hiling na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi ni Senator Zubiri na kanilang susiriin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Samantala, inihayag naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na posibleng magkaroon ng probisyon sa 2024 national budget na maghihigpit ng requirements para sa mga ahensyang humihiling ng CIF. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Ayoko magsalita ng numero, but probably yung mga civilian authorities. We have been warning different agencies of the government, departments, not to ask for it. Otherwise, we will scrutinize. Maaari din ilagay sa provision ng ating ipapasang budget for 2024 yung ilang provision na maaaring dagdagan yung mga hinihingi at talagang pahirapan pa. Masiguro na merong transparency, higit sa lahat accountability dito sa mga confidential funds. Hataw Balita. Samantala, sinagot ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang panibagong babala ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na huwag nang palalain pa ng Pilipinas ang sitwasyon sa West Philippine Sea matapos ang pagtatanggal ng boya sa Scarborough Shoal. Nanindigan ng kalihim na hindi Pilipinas ang nag-uudyok o pasimuno ng pagkakaroon ng gulo kundi ang propaganda ng China. Nilinaw ni Secretary Teodoro, mapanganib sa kaligtasan ng mga mangingisdang iniligay na boya ng China kaya tinanggal ito, lalo na't common fishing ground ang Scarborough Shoal. Pakinggan po natin ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro. A provocation na ba yun sa kanila? Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh.
Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan banta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino diyan? Tatanungin ko. Siyempre, lalo tayong malalayo sa kanila. Katwiran ng kalihim, dapat muna nga tignan ng China ang sarili nito bago magkomento kasunod ang paratang na nagdudulot ng polusyon sa karagatan ng nakasadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kami nagplaplano para sa mga contingencies, no? Pero liwanagin ko, ayaw ko ng gera or pakikipaglaban. Kung may maganda at prinsipyado at na usapan na pwede dito na sumasang-ayon sa batas ng Pilipinas at international law, yun ang dapat na solusyon. Hotaw Balita. Nangako si Senate President Juan Miguel Zubiri na tataasan nito ang pondo ng Department of National Defense o DND at attached agencies nito para sa susunod na taon. Layo ng naturang panukala na mas mapalakas ng kagawaran ang mga ginagawa nitong hakbang sa pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin si Senate President Juan Miguel Zubiri. But, my dear friends, courage can only take us so far. And that is why, if we really truly want to defend our country and our seas, we must support their budget. And not only the budget that they have now, ako, Mr. Chairman, we will have another meeting after this. We're going to support, through the efforts of the Senate, an increase in their budget, especially in the defense spending. Sa kasalukuyan, aprobado na ng Senate Committee on Finance ang 229.9 billion pesos na budget ng DND para sa 2024. Kabilang narito ang Armed Forces of Modernization Program na 50 billion pesos lang ang nakalaan mula sa orihinal na hiniling ng DND na 115.1 billion pesos. Pero ayon kay Zubiri, hahanapan ng Senado ng karagdagang pondo ang programa. Muling isusumite sa plenaryo ang proposed budget ng ahensya para sa deliberasyon at approval. Hotaw Balita. Pinasa sa pina ng Senado si Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Chairman Juni Cua at General Manager Mel Robles. Kasunod ito ng makailang beses umanong hindi pagsipot sa Senate hearing na layong imbestigahan ang integridad ng ahensya. Ayon pa kay Senator Rapi Tulfo, ito na ang ikalawang beses na humiling ng last minute na pag-reschedule ng hearing ang PCSO. Paliwanag naman ni Attorney Maria Katrina Nicole Contacto, Executive Assistant ng PCSO Office of General Manager, kaya hindi nakadalo ang dalawang matataas na opisyal ng PCSO sa patawag na Senate hearing dahil abala umano ito sa ilulunsad na Philippine Lottery System. Pero giit ni Tulfo, dapat inayos na ng PCSO ang schedule nito nang humiling ito na ipagpaliban muna ang naunang patawag na pagdinig. Pakinggan po natin ang bahagi ng committee hearing. Ang yayabang nyo dyan sa PCSO. This is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanting hearing na patawag ng Senado. We would like to offer our sincerest apologies for the non-attendance. Frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Hotaw Balita. Tukoy na ng Land Transportation Office o LTO ang pagkakakilanlan ng driver na sangkot sa isang panibagong insidente ng road rage sa Cavite. Kinilala ito ng ahensya na si J.R. Cesar. Sa radio program ni Senator Rapi Tulfo, humingi ito ng paumanhin sa nakaalitang driver na si Jarid Batyon. Gayunman, tuloy pa rin ang reklamong oral defamation at grave threat ni Batyon kay Cesar. Nais din ito na masuspinde
o maalis ang driver's license ni Cesar. Sa isang panayam, sinabi naman ni LTO Calabar Zone Operations Division Chief Clarissa Sulit na padadalhan nila ng show cause order si Cesar upang pagpaliwanagin. Posible anyang masuspinde o matanggalan ng lisensya si Cesar kung hindi nito madedepensahan ang kanyang naging aksyon. Hataw Balita. Natapos na ang pagpapaimprenta ng mga opisyal na balota na gagamitin para sa Pilot Automated Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa ilang piling lugar sa bansa. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, na kumpleto ang printing nito sa loob lamang ng isang araw. Ang mga nasabing balota ay para sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City District 6 na may higit 60,000 na botante, kasama ang Barangay Paliparan 3 at Barangay Zone 2 sa Dasmariñas City, Cavite na may mahigit 51,000 at mahigit 1,000 na rehistradong botante. Ang pagpapadala naman ng lahat ng mga accountable forms kasama ng mga balota ay magsisimula sa susunod na buwan. Sa kabuuan, mayroong 86,165 na balota para sa barangay at 27,511 naman para sa SK sa Pilot Automated BSKE. Hataw Balita. Mahigit 400 barangay na ang nasa tala ng Commission on Elections na nasa ilalim ng Election Areas of Concern sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Si Jerry Galicia, humahataw live! Good morning, Jerry. Ilang barangay na ba ang isa sa ilalim sa red category at saan-saan bang lalawigan niyan, Jerry? Yes, amigo, 23 barangay na isinailalim sa red category ng Commission on Elections o COMELEC. Ngayong papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na buwan ng Oktubre dito sa Bicol Region. Ang mga barangay na nasa red category ay nasa mga lalawigan ng Albay at Masbate. 312 pang barangay ang nasa orange category. Ibig sabihin may dating na ito ng election-related conflicts na maaari pang makontrola. At 113 barangay naman ang nasa yellow category. Ito yung mga posibilidad na may partisang armed groups. Ayon pa sa COMELEC Bicol Region, nasa COMELEC Watch o Areas of Concern na ang mga naturang barangay. May kita binabantayan ng ahensya at pwersa ng gobyerno ang 23 barangay na nasa red category dahil posible itong isailalim sa COMELEC control kung magkakaroon pa ng karahasan ngayon malapit na ang campaign period sa October 19. Busod nito, nakakita ng COMELEC ng iba't ibang factor na sa mga lugar na may presensya ng private armed groups, intense political rivalry at may communist terrorist groups. Tinukoy pa ng COMELEC na mga lugar na ito ay nasa high alert in terms sa seguridad. Kaya naman kinakailangan ng karagdagang bilang ng personnel mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, kasama rin ang pag-activate ng mga reservists. Nagtitiwala naman ang COMELEC Bicol na kahit may mga barangay na nasa red category na magiging smooth at mapayapa at maayos ang halalan sa Oktubre. Sa tulong na rito ng buong pwersa ng PNP, AFP, mga deputized agency at ang Philippine Coast Guard na magbabantay naman sa mga coastal barangay. Amigo, sa tala ng COMELEC Region 5, may 3,471 barangay ang 6 na probinsya sa buong rehiyon ng Bicol. Yan muna ang balita mula din sa Masbate. Balik sa iyo, amigo. Jerry, ngayong nadagdagan pa yung mga lugar na nasa red category sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election, magdadagdag din ba ng tauhan ang mga authority gaya ng mga pulis at sundalo dyan sa Bicol Region, Jerry? Yes, amigo. Yung huling pakikipag-ugnayan natin sa Philippine National Police o sa Masbate, PPO, magdadagdag sila ng mga tauhan na manggagaling naman dun sa region, sa opisina dun sa Police Regional Office 5 para nga masapatan yung tagdadalawang mga pulis sa kada presinto sa darating na barangay sa Sangguniang Kabataan election, amigo. Oo, ramdam na rin ba yung mainit na labanan dyan ng mga kandidato, Jerry, sa nalalapit na BSKE? Sa ngayon naman, amigo, wala pa tayong nararamdaman o nakikitang mga mainit na posibilidad na tunggalian. Pero ayon nga dito sa COMELEC, merong 4 na munisipalidad na ang nasa red category na
tiyak na mainit at doon ay madami ang mga politiko na tatakbo para dito nga sa Barangay Sangguniang Kabataan Election, amigo. Alright, maraming salamat. Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita. Ibinalita ng Philippine Weather Bureau Pag-asa na batay sa kanilang pinakabagong datos, tumindi pa ang pag-iral ng El Nino o ang pag-init ng silangan at gitnang bahagi ng Dagat Pasipiko. Posible din anyang lalo pang tumindi ang pag-iral nito sa mga susunod na buwan. May mga lugar naman sa Mindanao na nakaranas ng pagkabawas ng ulan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis. Base sa monitoring ng Pag-asa, nandito na tayo sa tinatawag na moderate na El Nino event. Mataas po yung probability na posibleng maging moderate to strong ito in the coming months. Ibig sabihin po, may mga reduction siya sa tubig ulan of around 21 to 60% reduction. Meron lang po siyang kabawasan sa tubig ulan, hindi po nangangahulugang walang ulan ang mga nasabing lugar na mararanasan until March 2024. Inaasahan naman ang mas mainit na panahon na posibleng mangyari sa darating na tag-araw o warm season sa susunod na taon. Pinaghahanda na ngayon ng pamahalaan ang mga sektor na pangunahing maapektuhan. Hataw Balita. Isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte ang isang multi-sectoral forum para labanan ang inaasahang matinding epekto ng El Nino at climate change. Si Lisel Nael humahataw. Hataw Balita. Bilang paghahanda sa posibleng masamang epekto ng El Nino phenomenon at climate change sa probinsya, isang multi-sectoral forum ang inorganisa ng provincial government ng Camarines Norte na dinaluhan ng iba't ibang government and non-government agency at mga asosasyon sa lalawigan. Layo ng nasabing pagpupulong na makabuo ng mga kolaborasyon at mga estratehiyang magagamit ng iba't ibang grupo at ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang magiging pagtugon ng bansa sa inaasahang suliranin. Inilatag din ng government agencies ang mga panukalang aktibidad at mga plano na tatalakay sa climate change at El Nino. Kabilang dito ang pagkakaroon ng electric distribution technological advancement, promotion of green renewable energy, construction of solar pump irrigation projects at marami pang iba. Kasabay nito, hinikayat naman ng nasabing pagpupulong ang pakikiisa ng publiko sa responsibilidad ng bawat isa pagdating sa pangangalaga ng kalikasan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Lizel Nael, humahataw! Hataw Balita. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Magna Carta for Seafarers matapos itong sertipikahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang batas. 14 na senador ang bumotong pabor, walang tumutol at walang nag-abstain. Layon sa pagsasabatas ng Magna Carta for Seafarers na tugunan ang kakulangan sa domestic law patungkol sa training at accreditation ng libo-libong Filipino seafarers. Ginagarantiya rin ang panukalang batas sa international community na sumusunod ang Pilipinas sa international standards pagdating sa pagsasanay, pasilidad at mga kagamitan na kinakailangan sa paghasa sa mga seafarer. Oras alas 5:35 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Naglutangan ng mga patay na tilapia sa 63 fish cages sa Taal Lake na sakop ng Barangay Banyaga at Barangay Bilibinwang sa bayan ng Agoncillo, Batangas kahapon September 27. Mabot sa 20 metriko tonelada ang mga nakuhang patay na tilapia sa lugar. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, mababa ang sukat ng dissolved oxygen sa Taal Lake sa lugar kaya namatay ang mga isda. Kahapon isinilid na sa mga sako ang mga patay na isda at nakatakda namang ilibing. Hataw Balita.
Nakakapagtala ang Department of Health Center for Health Development sa Ilocos Region ng 221 kaso ng leptospirosis mula January 1 hanggang September 16 ngayong taon. Tumaas ito ng 106% kumpara sa naitalang mga kaso noong nakaraang taon na umabot lamang sa 107. Ayon kay DOHCH Medical Officer Dr. Ruel Bobis sa isinagawang virtual press conference kahapon, September 27, sa bilang na 221 na kaso ng leptospirosis sa rehiyon, 89 ang naitala sa Pangasinan, 75 sa Ilocos Sur, 19 sa Ilocos Norte at 38 sa probinsya ng La Union. 33 ang naitalang nasawi dahil sa leptospirosis sa rehiyon ngayong taon kung saan 17 dito ay galing sa Pangasinan, 8 sa La Union, 7 sa Ilocos Sur at 1 sa Ilocos Norte. Noong nakarang taon, 18 ang nasawi dahil sa naturang sakit. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOH Center for Health Development 1 Medical Officer Dr. Ruel Bobis. Nagkaroon po kasi tayo ng mas maraming bagyo at mas maraming pagbaha dito po sa ating region. So alam naman po natin na kapag meron pong pagbaha at meron pong increased exposure sa pagbaha or sa contaminated environment, mas tumataas po talaga yung risk na tayo po ay magkaroon ng leptospirosis. Hataw Balita. Pagmumultahin na mula 600 pesos hanggang 1,000 pesos ang mga motorista na lalabag o mahuhuling nagpark sa mga ipinagbabawal na kalsada sa Bacolod City. Kabilang na rito ang kahabaan ng Lacson Street, Araneta Street at sa mga lugar na may nakapaskil na no parking at tow away zone. Sa mahuhuling lalabag, pagbabayarin sila ng towing fees mula 1,000 to 2,500 pesos. At kapag hindi nila agad makuha ang kanilang sasakyan sa impounding area, ay pagbabayarin sila ng 200 pesos hanggang 500 pesos kada araw. Sa ngayon, nasa 2 linggong dry run pa ng Bacolod Traffic Authority Office ang towing at clamping ordinance. Sa October 9, ang full implementation nito kasabay sa pagdiriwang ng Mascara Festival ng lungsod. Naglagay na ng mga signage ng tow-away zone sa mga otoridad para malaman ng publiko ang ipinatutupad na towing at clamping ordinance. Sa mga lugar na ito, ipinagbabawal ang parking mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hataw Balita. Isang magsasaka sa bayan ng Birac, Catanduanes ang namatay matapos suwagin ng inaalagaang kalabaw. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Patay ang isang magsasaka sa bayan ng Birac, Catanduanes matapos itong suwagin ng sarili nitong inaalagaang kalabaw noong Martes, September 26. Kinilala ang naturang magsasaka na si Henry Shelo, 65 anyos, residente ng Barangay Kalatagan sa nabanggit na bayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, inaayos umano ng biktima ang pamatok ng alaga nitong kalabaw nang bigla itong pagsusuwagin nito. Nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan ang nasabing magsasaka na naisugod pa sa pinakamalapit na paggamutan, subalit idineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Sa ngayon, naiuwi na ang labi ng biktima sa mga kaanak nito habang itinurn over naman ng Birac Municipal Police Station ng naturang kalabaw sa Local Agriculture Office ng naturang bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. 3 ang arestado matapos mabuwag ang isang drug sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bohol, Provincial Office, Philippine National Police Bohol, Maritime Police Station, Naval Forces Central 7 at Tagbilaran City Police Station sa Purok 5, Barangay Buoy, Tagbilaran City, Bohol itong Martes, September 26. Kinilalang mga suspect na sina Vicente Bumaat, 59 anyos, drug den, maintainer at isang mangingisda. Jobilin Anes Lagon, Bisita, 35 anyos, utility worker at Mary Lynn Regedor Resohenya, 46 anyos. Nakumpiska sa operasyon ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 7 gramo na may tinatayang street value na 54,600 pesos. Buy-bust
money, isang cellular phone at iba't ibang drug paraphernalia. Kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 9175 ang isasampa laban sa mga suspect. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin yung ating monitoring dito sa low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa may layong 800 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. Halos wala itong kaulapan at medyo malaki rin yung circulation nitong nasabing low pressure area. Samantalang meron din tayo minomonitor na isa pang low pressure area sa labas ng ating PAR at huli itong namataan sa may layong 1,850 kilometers sa may silangan ng southeastern Luzon. Itong low pressure area sa labas ng PAR ay hindi natin inaalis yung possibility na maging isang bagyo within the next days. Kaya naman patuloy natin itong babantayan at patuloy tayong magbibigay ng updates kaugnay sa low pressure area na ito. Samantalang yung low pressure area naman sa loob ng PAR ay possible po mag-dissipate within the day. Kaya naman sa mga susunod na mga oras ay wala naman ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat yung trough ng low pressure area na ito ang siyang nagdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mapag-ulan, especially sa may bahagi ng Visayas at sa may Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang Luzon ngayong araw, inaasahan natin na magpapatuloy pa rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may northern Palawan area, kasama na rin yung Kalayaan Islands dahil po sa epekto ng hanging habagat o ng southwest monsoon. Bagamat mahina po yung epekto sa ngayon nitong hanging habagat dito sa may southeastern portion o southwestern portion ng Luzon. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan. Kasama na rin po sa Metro Manila, possible pa rin yung mga localized thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Possible din yung mga malalakas na mga pag-ulan dulot nitong mga localized thunderstorms. Kaya pinaghahanda pa rin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi, sa mga malalakas na mga pagbuhos ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa may Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa may Tuguegarao 25 to 33, sa may Baguio City 17 to 25, sa may Metro Manila, Legazpi, gayon din sa may Kalayaan Islands at sa may Puerto Princesa nasa 24 to 32 degrees Celsius, at dito naman sa may Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa buong Kalakhang, Visayas at Mindanao, inaasahan natin na sa buong Visayas ay magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot yan ng trough nitong low pressure area sa loob ng PAR. Samantalang dito naman sa may Mindanao, sa may northern portion ng Mindanao, kasama na yung Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, sa may Caraga at gayon din sa may Davao region, possible pa rin maging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, dulot pa rin ng trough nitong low pressure area. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan natin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at possible pa rin yung mga localized thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa may Iloilo at Metro Cebu nasa 25 to 31 degrees Celsius, sa may Tacloban, Cagayan de Oro, Davao City at sa may Zamboanga City, ang agwat ng temperatura ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. At sa ngayon wala tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa. Malayang makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:46 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:48 ng gabi. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Isinusulong ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte ang pagdaragdag ng bed capacity ng kanilang provincial hospital. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita! Dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon sa lalawigan, plano ngayon ng provincial government ng Camarines Norte na dagdagan pa ang bed capacity ng pampublikong ospital nito. Target ng pamahalaang panlalawigan na doblehin ang bed capacity ng Camarines Norte Provincial Hospital. Mula 150, plano ng lokal na pamahalaan na gawin itong 300 bed capacity. Layo ng nasabing hakbang na mas mapalakas pa ang serbisyong medikal na ibinibigay ng nasabing ospital.
Patuloy din ang ginagawang pagdaragdag ng mga panibagong medical equipment doon upang mas lalong tumaas pa ang antas ng kanilang serbisyo. Kaugnay nito, isasagawa naman ngayong araw September 28 ang groundbreaking ceremony ng itatayong 5-story expansion building ng Camarines Norte Provincial Hospital. Sa panibagong itatayong gusali, inaasahan na madaragdagan ng mga panibagong medical service ng ospital gaya ng blood bank, emergency room with trauma room, dialysis center at marami pang iba. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita! 777 na consumer ng kuryente sa Iloilo City ang makatatanggap ng kanilang bill refund ngayong taon. Ayon sa More Electric and Power Corporation, ang distribution utility sa lungsod, kapag on time ang pagbabayad ng mga consumer ng kanilang bill, ay makukuha nila ang kanilang bill deposit o katumbas ng isang buwang bill. Sa ilalim kasi ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers, maaaring kunin ng mga consumer ang kanilang bill refund kapag maayos ang kanilang record sa pagbabayad o hindi pa napuputulan ng kuryente sa loob ng 3 taon. Ang bill deposit ay required sa mga magpapakabit ng kuryente bilang payment guarantee. Sa ngayon, 175 na electricity consumers na sa Iloilo City ang tumanggap ng kanilang bill refund. Para makuha ang refund, pumunta lamang sa opisina ng distribution utility. Hataw Balita! Matuto habang namamasyal. Ito ang tampok sa Edu Tourism Program na paseyo ng University of the Philippines Los Baños, kung saan maaaring malaman ng ating mga kababayan ang mga kaalaman patungkol sa agrikultura, pamamahala ng negosyo, forestry at environmental study. Si Benedict Samson, Humahataw! Hataw Balita! Karamihan sa ating mga kababayan ang namamasyal sa iba't ibang mga tourist destination sa bansa upang makapag-unwind o mag-alis ng stress. Ngunit sa paseyo ang promoting agroforest stewardship and ecological observation through edutourism ng University of the Philippines o UP Los Baños, papagsasabay mo na ang pamamasyal habang natututo ng mga kaalaman patungkol sa agrikultura, entrepreneurship, forestry at environmental study. Pero it's not just about all of this, but it's also the things that we offer in UPLB, the science, the technology, the products, of which these products are actually these are generated through the science that we have studied in producing these goods, this output or these products. Inaprubahan at pinondohan ang naturang programa ng Commission on Higher Education o CHED. Ayon sa AHECA, nasa 20 state university and colleges sa bansa ang mayroon na ng ganitong klase ng programa. We've given them the initial funding to roll everything, all of the activities that they have presented to us with the targets. No? So we really see UPLB to lead in this sphere of creating universities as a destination around the theme of stewardship of our environment. We love the value of that. It's about sustainability, it's about building communities with the university as the core in it. Ayon naman sa Department of Tourism o DOT, pakatutulong din ang ganitong programa upang maipabatid sa ating mga kababayan ang pagpapanatili ng malinis na kalikasan. Alam naman natin, in the case ng Boracay, maraming mga turista o bisita pumupunta, hindi naman napapangalagaan yung kalikasan. In a way, the UPLB as a center of excellence, especially on education, they can show technologies, management practices na tourism can coexist, tourism activities, economic activities can coexist with the community and in protecting environment. So, kasi ibang mga tourist destinations, ang importante lang sa kanila, maraming tao, maraming bisita. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Benedict Samson, Humahataw! Hataw Balita!
Mapakikinggan na sa lahat ng digital streaming platforms ang awiting Dreams and Memories ng isa sa bagong discovery ng Wish 107.5 na si Ellie Olivera. Ito isang awitin na inaalay para sa hinihintay at inaasam na pag-ibig. Si Gladys Tuwabi humahataw. Hataw Balita. Isa ka sa mga taong patuloy na umaasa at nangangarap na makahanap ng the one upang magkaroon ng pagkakataong maipakita at maramdaman kung papaano magmahal. Paniguradong makaka-relate ka sa awiting Dreams and Memories ni Ellie Poliver. Ayon kay Ellie, naisulat niya ito sa mga panahong naghihintay pa lamang siya at nangangarap na dumating na ang taong kanyang mamahalin at mamahalin siya pabalik. Available na sa lahat ng digital streaming platforms ang awiting Dreams and Memories sa tulong ng KDR Music House at Wish 107.5. Kung ano man nararamdaman ko ngayon, hindi ko masabi ng buo. Pero ito pinapakita ko naman na sobrang saya ko. Sobrang grateful ako sa mga tao na nasa paligid ko. Sa mga sumusuporta palagi sa akin, naniniwala sa akin. Looking forward na maraming akong kanta na maipaparinig. Ay ang gusto kong mangyari dahil I love writing. I love sharing na ng mga aking mga experiences, mga messages. Gusto ko i-share lahat yan. Ito ang kanyang unang sariling komposisyon na nabigyan ng pagkakataong maiparinig sa lahat. Kaya ganoon na lamang ang kanyang tuwa at pasasalamat. Dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng KDR Music House at Wish 107.5. Ayon kay Ellie, nang tumugtog siya sa Uncharted ng Wish 107.5, ang nais niya lamang ay maibahagi ang kanyang musika. At hindi niya inaasahang ito pala ang magbubukas sa kanya ng oportunidad para makilala siya ng KDR Music House at mabigyan ng pagkakataon na ma-release ang kanyang awitin sa lahat ng digital streaming platforms. I think nung naipasa ko siya sa KDR, doon ako naging mas na this is it. Ito na yung pagkakataon para maibahagi ko sa buong mundo yung kantang ito. Sa Wish 107.5 and KDR, thank you for the opportunity dahil nandito ako. And sobrang this is an honor na maging parte ng KDR and Wish 107.5. Privilege ko na to habang buhay ko nakatatak sa aking puso. Kaya gaya ng pamagat ng kanyang awiting Dreams and Memories, ang bihirang pagkakataong ito ay naging daan upang unti-unting maabot ang kanyang dreams. At isa ito sa mga memories na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Umaasa si Ellie na marami pang aspiring OPM artist ang mabigyan din ng oportunidad upang ibahagi ang kanilang kwento sa pamamagitan ng musika. Kaya ang kanyang payo sa aking mga kapwa musiko, artists, or whatever you want, kung ano man yung ginagawa nyo, kung anong craft man yan, just do whatever you want. Just share it. Just show them kung ano ba yung gusto nyo i-express, ano bang gusto nyo pakita sa buong mundo. Dahil kailangan nila makita yan at huwag kayong matakot. Be confident and be happy whatever you were doing. And be with you forevermore. I am enough to love you even more. Ngayong araw nga, abangan naman ang official digital release ng awiting Bakasyon Grande ng reggae band na Ya Blessed. Isang feel-good vibe na dedicated sa mga kapwa nating Pilipino na very hardworking. Samahan mo kung magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsolusyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita. Ayan, at sa atin namang shoutout po sa mga sumusubaybay natin sa Facebook, sina Conrado Pagulayan, Wit Palma, Eduardo Del Mundo, Anelma Zamora, at Mike Repolona. At sa YouTube naman, nandyan sila Elena Yang, Emma Chikuhara,
Brett Reyes, Ebenezer Tolentino, Manuel Regino at siyempre si Juanito Santiago dyan sa Tacloban, Leyte at si Louie Lepanya ng Nagcarlan, Laguna. Mga suki natin, salamat po at maging sa mga tagapakinig po natin sa Hataw Balita Radyo La Verdad 1350. At mamayang gabi na po ang Day 14 last session para po sa Mass Indoctrination na MCGI. Alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 27, talatang 6. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay magdaraya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-28 sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.